Magandang araw mga kaibigan. Samahan ninyo ako sa pagtalakay sa isa sa pinakamainit na issue na kinakaharap sa ating bansa. This is the President's Script. Masasabi natin na ang mga starring dito as of the moment ay sina Senate President Tito Soto at si DPWH Secretary Vince Dizon. Sino ang mastermind? Sino ang mga kasabwat? At sino ang mga biktima? Higit sa lahat, sino ang direktor sa kwentong ito? Tunghayan natin, mga kaibigan. Nag-umpisa nang gumalaw ang baso sa kamay ng mga kabataan, sa kamay ng mga Gen Z ng Pilipinas. Nasaksihan natin ito nang lumabas ang mga hakbangin at mga galaw ng mga Gen Z sa ibang bansa, sa Indonesia at sa Nepal. Kakaiba ang mga pangyayaring ito sapagkat ang mga pag-aaklas ay diretsahang siningil ang mga opisyal ng kani-kanilang bansa. Sinunog ang mga bahay ng mga tiwaling opisyal, pinaglakad sa kalsada ng nakahubad, masaklap, mapangahas ang naging paniningil ng mga kabataang ito sa mga corrupt officials sa kani-kanilang mga bansa. Marahil nakatunghay, nakatutok ang mga Gen Z dito sa ating bansa. At hindi imposible na ang ginawa ng mga Gen Z sa Nepal, sa Indonesia ay maaari ding mangyari sa ating bansa. Nag-umpisa na nga po ang kanilang pag-aaklas, ang kanilang pagrarally. So, marami po ang nagbigay ng kanilang opinyon, ng kanilang pahayag, na ito daw ay kagagawan lamang din ng gobyerno. Kumbaga, itong mga nagraraling ito ay mga kaalyado rin o mga sumusuporta rin sa Pangulo. Ano kaya ang dahilan? Paano kaya nila ito nasabi? So kung titingnan po ninyo ang istruktura ng Senado at ng Kamara, wala na pong kaalyado, wala na pong kumbaga manok ang administrasyong ito ni President Marcos Jr. Sapagkat natalo na po noong halalan. So kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, dahil sa ginawa po at dahil sa napapansin na po ng mga Pilipino, yung mga galawang Marcos Jr., kasama na po yung kanyang mga alipores, ay hindi po sila nagtagumpay itong nakaraang halalan. Kaya nga po, di ba, nakuha po ng Duterte ang block ng Senado. Kumbaga, Duterte block, napakarami pong senador. Ang masasabi nating sumusuporta, naniniwala at allied ng dating Pangulong Duterte. So may mga kalaban man ang mga Duterte, pero nagawa po nilang mapataob ang administrasyon o ang grupo o partido ng administrasyon. At kitang-kita naman po natin doon sa naging resulta ng halalan. So sino po ang nangibabaw? Ang pagbabalik po ng mga dilawan o yung pinklawan. Okay? So ang nakikita natin dito, ito po ay laban ng Marcos to Duterte. Laban ng mga dilawan, pinklawan to Duterte. Kaya, wala pong choice ngayon ang administrasyon ni Marcos Jr. Sapagkat wala na po silang bala.
no? Wala na po silang mga, alam niyo 'yun, kasangga sa Kongreso man o sa Senado, wala na. And ang kanilang option, mga kaibigan, ay makipag-alyansa in a very abstract situation, no? Wala po silang choice kundi makipagkuntsabahan na lamang sa mga dilawan na ngayon ay kitang-kita natin na nangingibabaw at lumalaban, 'di ba? Kasi kung kakalabanin po ng administrasyon itong mga dilawan na ito, itong mga pinklawan na ito, yan, Riza Hontiveros, Tito Soto, my God, wala na pong kakampi ang administrasyon. Baka ma-impeach. So no choice po ang administrasyong ito. So kung nakikita po ninyo, 'di ba? Kung nakikita po ninyo, 'di ba, may nagra-rally pero tahimik ang pangulo. Bakit? Hindi niya pwedeng kalabanin itong mga dilawan. Kasi pag kinalaban na po niya itong mga dilawan na 'to, wala na po silang armas. Wala na silang kakampi. Okay, so balikan natin ang isa sa pinakamalaking eskandalo ng administrasyong ito ni Marcos Jr. Paano nga ba umiikot ang pagbabudget? Okay. Ang Pangulo ay mayroong proposal budget for every fiscal year. So 2024 to 2025, 2025 to 2026 fiscal year. Ito yung budget nila. Itong budget na ito, mga kaibigan, is with collaboration with the Department of Budget and Management. Pag-uusapan nila, magpo-propose ang Pangulo ng budget, 6.7 trillion, 6.9 trillion, and so on and so forth. Ang gagawin po ng Department of Budget and Management, aayusin po nila itong proposal na ito. I-allocate nila ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, even government-owned and controlled corporations. Lahat po ng pinoponduhan ng pamahalaan. Bubusisihin ng DBM, Department of Budget and Management. At syempre, dito po yung tinatawag natin na Net Expenditure Program o yung NEP na tinatawag. So, itong budget na ito, mga kaibigan, ay dadalhin sa Kongreso. Pag-uusapan itong budget na ito, tapos sisiyasatin nilang mabuti, aayusin pa nilang mabuti, tama ba, i-allocate yung ganitong amount, and so on and so forth. So, technically, dapat wala pong unprogrammed. Dahil, kaya nga merong NEP. Dapat walang unprogrammed. Iaakit sa Senado, muli ay bubusisiin yung budget, at pagkatapos ay isasalang na po sa bicameral committee. Sa bicameral committee, eto na po yung pagpifix sa mga gap between the lower house and the upper house. Kung meron silang hindi napagkakasunduan, merong mga kumbaga sa palagay ng lower house, ganito yung budget, pero sa palagay naman ng upper house, hindi dapat ganito. So, aayusin nila itong mga discrepancies na ito. Aayusin nila yung kanilang mga gap. Okay? So, ipa-finalize. Tapos, pag na-finalize na, syempre, ibabalik ito sa Kongreso kasi dito po ipiniprint yung General Appropriations Bill. And then, after that, aakyat na ito sa Pangulo para pirmahan. Ngayon, bubusisihin muli ng Pangulo kung ito bang mga budget na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay talaga namang aligned doon sa kanyang mga priorities and programs.
Kung hindi align sa Pangulo, itong mga budget na ito na naaprubahan, pwede po niyang i-veto yung budget na yan. But what happened in 2025 national budget? Ang budget sa DPWH is nasa trillion, if I were not mistaken, 1.1 trillion, something like that. Of 1.1 trillion, magkano ba yung na-veto? Okay? Magkano ba yung na-veto o nabawas? Nakita ba niya itong mga insertion? Nakita ba niya itong mga hindi tamang budget allocation, particularly sa OBP, particularly sa Department of Education, sa Department of Health? Obviously, no? Base sa ating konstitusyon, ang pinakamataas na budget dapat ay nakalaan sa edukasyon, sa pangkalusugan. But what happened? Baligtad. Nandoon po sa mga opisina ng gobyerno na kung saan ay hindi masyadong na-audit o napag-aaralan. Yung hindi masyadong namomonitor, yung hindi obvious. And so, hindi napansin yung mga insertion sa budget. O hindi po pinansin. Dalawa po yan eh. Hindi napansin o hindi talaga pinansin. So, ayun nga. Walang pondo doon sa mga opisina na dapat ay nandoon ang pinakamalaking pondo. So, nagkaroon po ng malalaking pagbaha, pag-ulan, and so on and so forth. So, siyempre, 2024 State of the Nation Address, it is clear, loud and proud na ipinagmalaki ng Pangulo na mayroong 5,500 flood control projects ang natapos na. He's very proud and loud of that. And in the same year, the retired or resigned DPWH Secretary Manuel Bonoan added that there are already 9,800 flood control projects ang natapos na. And unfortunately, nagkaroon ng mga pag-ulan, binaha ang maraming bahagi sa ating bansa. Nagkaroon ng pag-uusap sa Kongreso. Natunghayan, narinig, napakinggan natin ng malinaw ang palitan ng mga pahayag ni na Congresswoman Bernadette Herrera at ni Stella Kimbo. Sabi po ni Madam Congresswoman Bernadette Herrera, ipinagmalaki ng Pangulo noong 2024 ang mga natapos na flood control projects and so on and so forth. Subalit, bakit tila mas lumala ang pagbaha ngayon? Mas mabilis bumaha at mas marami ang naaapektuhan dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa tuwing umuulan. Anyari? Madam Speaker, ayan. Di ba kayo po yung proponent nito? Ayan po yung mga tanong po ni Congresswoman Bernadette Herrera. At hindi po nakasagot itong si Stella Kimbo. At inamin na lamang na mayroong mga pagbabago. So to cut the story, parang sa isang pelikula, nag-fluff itong flood control projects. Okay, so dumaan, narinig natin ang 2025 State of the Nation Address ni President Marcos Jr. Galit na galit ang bakla, grabe. Galit na galit. Ang dami na niyang sinabi. No? Ang dami na niyang sinabi, pinangalanan pa nga
itong contractors, nabanggit niya yung mga flood control projects, anomalies na yan, yung ghost projects na yan, missing projects, substandard material used in flood control projects, and all issues about the flood control projects. So to cut the story, galit na galit ang baklang Pangulo. Galit na galit ang hinayupak. Na para bagang gusto niyang sabihin, puking ina. Very proud ako ng 2024 SONA. Tapos ngayon 2025, nakita ko, mga deponggal kayo. Napahiya ako doon ng todo-todo. Mga bakla. Napahiya ako doon. Alain nyo, lahat ng pinagyabang ko ng 2024, wala doon. Wala akong nakita. So, yun po yung ibig niyang iparating sa atin, mga kaibigan. Kunwari ay kinukundina ng Pangulo ang mga tao, mga opisina sa likod ng maanomalyang flood control projects na kung ating susuriin at iintindihing mabuti. Saan ba hinuhugot, saan ba kinukuha ng Pangulo ang kanyang mga sasabihin sa kanyang State of the Nation address? Bago po magkaroon ng State of the Nation address, ang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay nagsusumiti ng kanilang mga accomplishment reports sa Pangulo. Pinag-uusapan nila, dinidiscuss nila ito sa harapan ng Pangulo, nagkakaroon sila ng pagpupulong o pag-uusap. At ang mga bagay na ito ay iipunin ng Pangulo, isasama sa kanyang State of the Nation address. So saan nakuha ng Pangulo yung mga report? Na 5,800, 5,500, 9,800 flood control projects na natapos na. Saan niya yan kinuha? Sa kanyang mga cabinet officials, sa kanyang mga secretaries, sa mga ahensya mismo ng ating pamahalaan. Hindi po yan basta-basta ginawa lamang o kinuha sa ChatGPT. So yan ba yung mga iniisip ninyo na walang alam talaga ang Pangulo sa bagay na ito? Aba, yung mga anti-Duterte siguro maniniwala kasi mga yung anti-Duterte, mga bobo yan eh. Oh, wala talagang alam yan. Kasi nga, karamihan dun sa mga anti-Duterte, wala naman trabaho. Hindi nag-aaral. So, walang utak. So, lahat po nang sabihin sa kanila ng Pangulo, basta't may ayuda, kahit 1,000 man yan, 500 man yan na ayuda, para sa kanila, pera yan. So, they will gonna support the president. Kasi nga mga hampas lupa, itong mga anti-Duterte na ito, mahihirap. Mahihirap na mga bobo. Yan po ang kaibahan ng mga anti-Duterte sa talaga namang supporters o naniniwala sa dating Pangulong Duterte. Kagaya ko. Mahirap man ako pero may utak. Yun po ang pagkakaiba ng mahirap kapag Duterte supporter ka at doon sa anti-Duterte. So sa kanila, tapalan mo lang ng 100 pesos yan, pagkain na sa kanila yan. Wala silang choice kesa naman wala. Di ba? Sa atin kasi, sa mga Duterte supporters, kahit wala tayong makain, dahil may utak naman tayo, may mga diskarte tayo sa buhay, hindi natin niyayakap. Kumbaga, ayaw natin sa mga ganyan-ganyang mga ayuda, sa mga 500 pesos na 100 pesos na yan. Kasi, ano yan madaling maubos. Kesa magsumika. So, eto na nga, mga kaibigan. Yan ba ay isang bagay na hindi alam ng Pangulo? Yan nangyayari na yan? Kayo, sige nga, sabihin nyo sa akin. Hindi ba alam ng Pangulo yan? Ito pa, pangalawa. Ang executive branch of the government, ano ba yung mga hawak niyang mga ahensya? Mga opisina ng gobyerno. Kasama dyan ang DPWH. Kasama dyan ang Department of Education. Kasama dyan ang Department of Health. At ibang ahensya ng pamahalaan that is under
the leadership, under the scrutiny, under the management of the executive branch of the government. So, sino ang hepe ng ehekutibo? President. So, wala kang alam sa DPWH, hawak mo yan. So, eto na. Pinaparating niya na wala siyang alam, gigil na gigil siya, at inilunsad ang flood control projects investigation. Pinangalanan ng top 15 corporations. Itong top 15 na ito, siyempre, ito yung mga construction firm na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Pero may conclusion na kaagad ang Pangulo. Mapapansin nyo yan sa kanyang mga pananalita. May conclusion na siya kaagad. So why conduct an investigation if you already have a conclusion? Why conduct an investigation kung alam mo na ang patutunguhan ng investigasyong ito at ayaw mong matapik, ayaw mong mapunta yung usapin doon sa tao na kinatatakutan mo? Mag-uutos ka ng investigasyon tapos kapag nabanggit si Romualdez, Zizaldico, sasabihin mong walang kinalaman itong mga ito? Sasabihin mong ganun talaga? Laging napuputukan ng sisi itong mga ito? So you already have a conclusion and you want to anong tawag dito? Gusto mong impluwensyahan yung mindset ng mga tao. Wag na nating isali itong sina Romualdez, itong Zizaldico. Let's focus on the contractors. So sa totoo lang mga kaibigan, contractors are not the culprit of the crime. Contractors are the accomplice of the crime. Sila yung naging tulay, sila yung naging daan upang ang mga culprit ay makakilos, makagalaw, makagawa ng malaking korupsyon sa ating bansa. So paano ito? Ang DPWH, magtatakda sila, titignan nila yung mga proyekto na pwede nilang ayusin, umpisahan, at etc. etc. DPWH for example. So, we found out na ganito, merong kailangang flood control project sa ganitong lugar. So, ipapublish nila ito sa PhilGeps. Ngayon, itong mga contractor na ito, naghahanap ng mapagkakakitaan, mag-a-apply sila ngayon doon sa PhilGeps. Kukunin nila yung proyekto, magsasubmit sila ng proposal. Diba? Magsasubmit sila ng proposal. So, kukolektahin noong nag-post ng proposal, let's say engineer, yung lahat ng mga nag-submit ng proposal. Pero meron na sila kaagad choice of contractors. Diba? So, the rest is history. Accomplice lamang itong mga contractors na ito para makagawa ng mga krimen, pagkakasala at iba pa, yung totoong culprit of the crime. So, paano umaakyat sa Kongreso? Alright, so napanood na natin kung paano umaakyat sa Kongreso. Panoorin niyo yung hearing. Maliwanag, di ba? Sa pamamagitan ng accomplice, which is the contractors, pipili itong mga engineer na ito ng mga contractors at siyempre tataas. Sasabihin ni engineer, ito po yung mga nag-submit ng kanilang bid sa proyekto. Yan na yung congressman. Ito, piliin mo ito. Yan, ako nang bahala makipag-usap. And so on so forth.
So, ano na lang ang daming anomalya. Panoorin din ninyo kung paano nangyari yung sabwatan between Sims and Wawaw Builders and the Engineer Bryce, Engineer Hernandez, paakyat. Magsusumiti ng bid ang Sims, mananalo. Pero dahil kokonti yung tao nila, sa 10, hindi kaya, ibibigay sa Wawaw Builders yung proyekto. Pagkatapos ng Wawaw Builders, ibabato kay Bryce Hernandez. Pagkabato kay Bryce Hernandez, ibabato kay Engineer, Director, Alcantara. Pag na kay Alcantara na, siya na bahala doon sa mga pondo-pondo. Ikakausapin na niya yung congressman. So, yan. Eto na, di ba? Nagkaroon ng pagdinig tungkol sa flood control projects na yan. So, nagsalita na ang Diskaya, nagsalita na si Hernandez, si Alcantara, and so on and so forth. To cut the story, nadiin, nabanggit si Romualdez at Zaldico. Dahil nabanggit itong si Zaldico at marami pang opisyal ng pamahalaan ang madadawit sa mga magiging revelasyon pa ng mga Diskaya, they immediately replaced the Senate President Chis Escudero. It was replaced by no other than Tito Soto. Di ba? Tito Soto na. Ngayon, siyempre dahil bago na yung liderato ng Senado, mapapalitan na rin lahat ng mga committee chairman, which includes the Blue Ribbon Committee. So, pinalitan po ni Pampilo Lacson si Marcoleta. So, ang naging direksyon, mga kaibigan, ng pag-uusap, kasi panahon po ni Senator Dante Marcoleta, nabanggit si Romualdez, nabanggit si Zaldico. Kumbaga, patumbok na tayo doon sa doon sa pinakang culprit. Diba? Umakyat na kay Romualdez, kay Zaldico, nandun na. Nalaman na. Kasi, umpisa pa lamang yun. No? Umpisa pa lamang yun. Marami pang opisyal yung mga lalabas at makikilala na involved dito sa corruption. So, yung culprit, malapit na, konti na lang. Madedetermine na natin yung pinakang culprit. So, para hindi mangyari ito, kasi malamang aakyat ito sa Pangulo, para hindi mangyari ito, pinalitan na. Okay? Pinalitan na si Senate President para mapalitan na rin si Rodante Marcoleta. So, dahil napalitan na, ano po yung naging direksyon ngayon ng Senado? The direction has been changed. Balik sa mga accomplished ang CC. And sino po itong mga accomplished na ito? Mga contractors. So, dapat ang makulong, dapat ang mabigyan ng leksyon, dapat ang mawalan ng kaprangkisa o ng lisensya ay mga contractors lamang. Dapat iligtas yung mga nasa taas. Iligtas ang mga congressman sa ilalim ng maanumalyang flood control projects. So, iligtas itong mga kongresistang ito. Ang punto, dapat maligtas si Romualdez at si Zaldico. Sapagkat kapag nasukol itong dalawang to, masusukol ang Pangulo. Dahil wala na nga pong kakampi ang Pangulo sa Kamara, wala na pong kakampi sa Senado, so makikipag-alyansa ngayon, makikipagtulungan ngayon ang administrasyong ito sa mga pinklawan. And so they appointed Tito Soto and the rest. Diba? So eto na, yung galawan ngayon sa Senado, balik sa mga accomplished ang CC. At dahil balik na sa accomplished ang CC, nagkaroon po ng House hearing
inimbitahan po si Vico Sotto. Si Vico Sotto na wala namang kinalaman sa flood control projects. Ang layunin lamang po ni Vico Sotto, tulungan ang kanyang tiyuhin na si Senate President Tito Sotto na masira, wasakin ang kredibilidad, pabulaanan at pasinungalingan ang lahat ng naging pahayag ng mga diskaya. Dapat lumabas sa publiko, sinungaling ang mga diskaya. And so, labas dito si Vico Sotto. No, di ba? Lumabas si Vico Sotto. Ang target lamang ni Vico Sotto, tanggalan ng kredibilidad ang mga diskaya. May binanggit ba siyang congressman? Wala. Si Senator Ping Lacson, may binanggit bang congressman? May binanggit bang senador? Wala. So, ang layunin ng administrasyong ito, mga kaibigan, mapanagot lamang itong mga itong mga contractors. No? Itong mga contractors. Bakit? Si Bryce Hernandez na napakasinungaling, very obvious, bibigyan mo ng protection. Itong si Diskaya, nabanggit lang itong si Romualdez at si Zaldico, tatanggalan mo ng protection. Diba? So, kayo guys, sino sa palagay ninyo ang scriptwriter and director ng kwentong ito? So, yun lamang mga kaibigan, kinakailangan nating makipagsabayan at intindihin ang ganitong mga usapin. So, yun lamang and good morning.